Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing drug-free ang Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Listahan na may 1,000 personalidad na umano'y sangkot sa illegal na droga, ipinakita ng Pangulong Duterte kahapon sa kanyang pagbisita sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi hihinto ang operasyon ng pamahalaan kontra illegal na droga dahil determinado itong matamo ang itinakdang deadline na drug-free ang Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Sa kanyang pagbisita sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan, ipinakita ng Pangulo ang ikatlo at pinal na listahan ng 1,000 personalidad na pinaniniwala ang sangkot sa illegal na droga. Dismayado ang Pangulo dahil sangkot umano dito ang ilang kongresista, huwes, mayors, governors at barangay captains. Inatasan na ng Pangulo ang NICA at PDEA para suriing mabuti ang posibleng pagkakasangkot ng mga ito sa illegal na droga. For regions na ito yung problema natin sa droga. Ay, gusto niya kung tumulong sa akin, kayo, pag hindi, I really don't know how to decide. Judges, mayor, yung kay Alcala, I do not want to offend anybody kung may relative dito sa ano. Alam namin noon, sinabi sa kanila, ipitin lang muna ninyo. But prepare for an apprehension na para walang lusot, powerful to. Kasi ang Quezon, kayong taga Quezon, alam ninyo yun. Huwag na lang tayo magbulahan. Alam ninyo talamak talaga sa Quezon. Alam namin na mga politiko, tignan mo. Hindi, anak pala ni... I do not to offend. Hindi ko na personal yan. Sinabi pa ni Pangulong Duterte ito ang dahilan kung bakit kinatigan nito ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataang elections. Ako hindi pumayag na may eleksyon ngayon. Yung sa Congress, walang pera. Good, walang pera para sa akin. Pag mag-eleksyon tayo ngayon, mag-hold lang ito, gagastos ito para manalo. Mag-lie down ito. Sabihin lang nila, Duterte, 6 years later, no, hindi, mamatay bukas, assassinate yan. So, kung hindi ako na presidente, hindi naman lalabas lahat ng ganun yan. Yung usapang tapatan talaga from the heart. Ako sa Davao, binibira nila ako, talagang ano ako doon. Nung nagpresidente na ako, inipit ko na talaga lahat. Yan, lumabas lang yan. I may be able to solve it. I may not be able to solve it. This problem may outlast me. Ngayon, ang aking lang is, please take care of the country. I am doing this because I'm trying to save the next generation. Kasunod dito, muling pinaalalahanan ng Pangulo ang mga sundalo sa kahalagahan ng kanilang tulong para labanan ng iligal na droga. Pagtiyak pa nito, aakuin niya ang lahat ng responsibilidad ng pagkilos ukol dito. Sabi mo, yun ang order ni Duterte. May tao dyan. Andyan yung kalaban. Anong gawin namin? Order. Pati yung polis. Trabaho lang kayo. Wala kayong problema sa akin. In accordance with my order, I will assume full legal responsibility and I will go to jail alone. Walang kasali yung mga tao na naniwala sa akin. Yan ang asahan. That is the guarantee that I can give. Kaya ganyan po, police noon, ayaw mga ano, kasi bata ni Mayor, security ni Mayor, tapos ganon, may mga police, hindi makalapit. Mga superstar yan eh. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.